Hello, what's up? This is Cotton, back again for another unboxing video. So meron na naman tayong microphone na naman na i-unbox, and itetest na rin natin kung magiging useful ba ito sa inyo as a content creator or kung ano saan nyo man bala gamitin to. But this time, hindi po siya yung usual na dalawahan lang. As you can see sa picture, 4. So pwede po ito pang grupo. Kung grupo kayo na vlogger or kung meron kayong parang podcast style na marami kayo nagsasalita, nag-uusap-usap, napaka-convenient po kung ito po ang gagamitin nyo na wireless microphone. Yes, wireless. So walang hassle na mga wire na pwede kayong maistorbo, mairita. So yun. Ang tanong, sulit kaya ito at maganda kaya ang quality na nilalabas niya or na sasagap niyang audio? Pag-usapan natin. Let's start. So, expectations muna tayo bago tayo dumiretso para alam natin ang mga posibleng kaya niyang gawin at kung kaya niya bang i-deliver yung mga sinasabi niya dito na kaya niyang gawin. So, unang-una, CD level sound quality. So, good. Parang studio recording siguro ito. Calmix audio denoise processing. So may noise cancellation siya. Pwede rin siyang wired digital analog outputs, and meron din siyang real-time monitoring. 1 key muting. Good. Isang pindot, pwede ma-mute. Mono and stereo switch. Very good. Support screen flip. 16 hours continuous recording. Talaga ba? Color black, sabi rito. Of course, 4-channel, mini and portable, 48 kHz, 24-bit, brand new Calmix audio processing, HD screen display. Talaga? So, okay, may screen nga. Internal and external mic, 2 input modes, USB-C charging port, good. Dapat lang, charging and storing case, duration up to 16 hours, low latency, below 20 millisecond, working range up to 200 meters. So, kaya niya hanggang 200 meters. Alright, unbox na natin. Ayun. Ayan na nga. So, buksan na natin for the first time. Oh, okay. Meron tayo ditong manual na kasama. So, ito lang kasama niya. Comica manual. Sticker yata ito. What do you call this? Like QR code siguro para sa app. I don't know. Pero alam ko, plug and play ito. Hindi kailangan ito ng app. Ang model na ito is Comica Vimo Q. Just in case na gusto nyo hanapin ito. Comica Vimo Q. Mag-user manual po tayo. Pero natin kailangan yan. Ang kailangan natin ay ito. Ayun na nga. May kalakihan siya actually. Ang aking Boya is ito. Itong ginagamit ko currently kapag wireless na mic recording. Nalalakihan na ako dito actually kasi halos kasi nilaki siya ng smartphone ko. Ito yung smartphone, so mga 3/4. Yan. Pero may kakapalan kasi. So pero yung laki kasi alam natin na kaya ng kamay. But this one, since 4 ang laman nga naman ito, malaki. Actually may kabigatan din. And the material like this one, material nito is medyo parang synthetic leather style. Ay, panalo. May ganito sa kanyang cover. So I'm assuming this means full charge. 4 na LED eh. Of course, the charging port. And ano pa meron dito? Surprise na. First time ko makita na sa ganitong klase ng case is may ganito. Nice. Sa kabila, wala. Okay. So, yun lang. Itong side lang meron. So, I'm guessing pwede mo na siyang i-charge using this case din mismo. Kagaya din sa Boya Link. So, check natin. Oh my God. Ang gandang tingnan. So, solid ito, no? Ang gandang tingnan. Ay, may laman yung loob. Ayun. So, kasama rito is yung kanyang pang-analog na wire. Meron dito TRS and TRRS. So, this one, pwede ito sa laptop, sa DSLR, pag TRS lang. This one, the TRRS, usually pang smartphone ito. 3 ang rings. Tandaan nyo po yan. Meron pa actually, marami pa siyang laman sa loob. Medyo mahirap lang dukutin ng konti. At meron again siyang and this one is TRS and TRS. So, ito naman, parehong TRS. Okay. Ito yung laptop to, I guess dito. Diretso na rito. So, okay. At least meron siyang 2 options para dito. Goods. Another one. Meron naman siyang USB Type-C and USB Type-A nakasama. I guess pang charging ito. Okay, may mga parang mini dead cats. Hindi ko talaga alam kung tawag dito. Pero tawag kasi namin sa malaking version nito is dead cats. So, 3. I'm assuming 4 ito lahat kasi 4 yan. Yes, 4 nga siya. 4 na dead cats. Open natin para makita nyo rin, of course. Ito itsura ng dead cat. Yeah. Pasabi na lang sa comment section kung anong tamang tawag dito kasi yung malaki alam ko dead cat eh. Ano ba tawag pag mas malaki? So ito siya. Ito yung parang dead cat niya and dito natin isasaksak sigurado.
pag i-ano natin siya sa isa sa mga mic. So ito mga kasama niya. So ito yung mga kasama niya sa box. 4 na dead cuts na maliliit. Isang USB for charging, 2 analog adapters, at saka itong unit na to. Plus ito syempre box. Itong parang ano niya. Itong parang pinaka-case niya. So yan po mga kasama just in case nabibili po kayo nito. So let's start. So ito ang kanyang receiver. So tingnan natin. Ito yung may sinasabing may screen. Okay. Wonder kung na-flip nga yan. And then this one is the USB Type-C, of course, kung i-charge siguro siya or i-connect sa ibang mga devices. And then audio out at audio in. Okay, that's curious. And of course the mode, the power button nandito rin. This one I guess is the stereo mode or the mono mode, parang ganon. I'm not really sure. Or noise cancellation ito. Dito sa baba is nandito yung connector niya. Tanggalin natin yung sticker. Okay, medyo may kakunatan yung kanyang clip. So medyo maganda to. Kakapit dito na maayos just in case nagagamitin na. Ito naman yung kanyang case. So pag tinanggal natin to isa-isa, itong itsura pala niya. Nice. Okay. Ito ganun lang talaga. Teka, balik natin isa-isa ulit. Medyo makalat eh. Ano kaya ito? Tanggalin din natin itong sticker niya. Tapos, okay, ganun din. Mas matigas ang clip nito. Kasi ito yung ilalagay nga naman sa damit. And then of course, meron din siya rin ng mga sasabi natin. I think ito yung noise cancellation. Siguro ito ay sa stereo or mono. And then the mute at saka yung kanyang power button. Sa harap, I'm guessing this is an LED. Omica logo, wala na. And then another USB port. Yun lang itsura niya. Okay? So test na natin para makita nyo yung quality. Let's go! Bago tayo mag-start, napansin ko lang, no? So ngayon, sinaksak na natin siya. Ito na. Pagka tinanggal na natin siya from the box, iilaw to dapat. And then, lalabas dito yung indicator kung alin mic ang ginamit mo. So ito yung nilabas natin. So pansin mo, pang ano siya, ito yung mic na yan. So dapat every time na may ilalabas kayo na unit and tatanggalin nyo sa box, dapat madidetect agad. Para malaman nyo na didetect, magsasalita kayo sa paligid ng mic na yon para mag-spike yung volume gaya ng nangyayari dito. Of course. And then, di pansin ko, nalaman ko din, pinapayawan ko ng saglit yung manual niya na nakasama. This one is the noise cancellation. Itong dalawang to. Okay, may plus and minus eh. Pag plus, ibig sabihin taas ng volume. Minus, magbababa ng volume pagdating sa noise cancellation. Long press is power button and on and off po yan. Quick press, mute po siya or unmute. Okay? Dito, long press, pag nilong press itong sa minus is magpe-pair. Just in case na hindi na siya naka-pair dito sa kanyang main na receiver. Pag hindi na naka-pair at gusto niyo i-pair ulit, parang sa Bluetooth, long press nyo lang yan para mag-pair silang dalawa. Okay? Doon lang daw po kadali. Base sa kanyang manual. Okay? So ngayon, tetest na natin direct ang mic na to. So tandaan nyo na etong ginagamit natin na mic niya, ito ngayon, nagsasalita ako ngayon. Ang gamit ko dito is yung mic ng smartphone ko mismo. Yan po ang quality ng recording ng mic ng smartphone ko. So, for comparison na lang din, dagdag na natin for comparison. Ito currently ay mic ng smartphone lang. Built-in mic, onboard mic lang po yan ng smartphone ko. Ngayon, i-connect natin to at ito ang magiging sound niya. So, ito, wait. Papakita ko lang sa inyo na nakakonect na siya. So, yan. Ito po siya ngayon. Yan, kita nyo ba? Yun. Nakakonect na siya ngayon sa smartphone ko. Yan, nakikita nyo na. And probably nakikita nyo rin yung pag-spike. Wait. Di ko matutukan yung spike. Basta yan. Mahirap matutok dito yung camera. But as you can see, yan, nakikita nyo na nakakonect na siya ngayon. So, ito na po yung kanyang default settings out of the box. And I'm sure napapansin nyo na merong ito yung nagsasalita pa ako kasi wala pa po yung parang dead cut niya sa taas. So, gusto ko muna makita nyo or marinig nyo yung quality ng sound niya out of the box lang muna. Wala pa tayong binabagong settings. Ito po yon. Okay? And comparison naman sa kanina na onboard mic ng smartphone ko, alin na mas okay? Yung onboard mic or itong gamit natin ngayon na Omica. Again, default settings pa lang ito. Ngayon, babaguhin natin ng konti. Lalagyan natin siya ng dead cat. Kamusta naman ang magiging kung narinig nyo pa ba yung mga side audio na nakaka-irita, I'm sure sa inyo yung pagluno ko ng lawa, yung paghinga ko, and so on and so forth. Excess na breathing, mapipigilan mo kaya nito. So, ito isasaksak ko na ngayon. And nilipat ko siya ngayon dito para yung natural talaga, hindi siya hawak na sa kamay, para natural yung setup yan. Nakasipit lang siya sa damit, kamusta yung quality, okay?
Ito, again, default pa lang po ito. Wala pa po tayong binabago. Hindi pa ako pinipindot ng mga buttons except talaga sa connect lang ng receiver niya sa smartphone ko. So, kamusta yung quality? Kamusta yung paghinga ko? Mas malinis ba? Nagkaroon ng dead cat? Ano yung masasabi niyo? Alin na mas okay na? Nag-improve ba? So, ito, lalabas na ako. So, lipat ako doon. I-switch ko lang yung camera. Yun. So, punta ako doon. And hopefully, yan, more than 100 meters yan. Malayo-layo yan. Nasa second floor ako eh. So, lakad ako doon. Hopefully, malinaw pa rin yung audio. And mag-umpisa na maglakad. Pero, tutuloy-tuloy ko na magsalita. Tingnan natin kung nakakalusot siya sa pader. Lalabas ako ng pinto ngayon. So, may pader na nakaharang. Kamusta? Malinaw pa rin ba yung audio? Ayan. Nagsasalita lang ako. Dito na ako sa hagdan. Pababa na. Kamusta yung audio? Okay ba? Malinaw ba? Ito na ako sa salas. Lalabas ng pinto. Lalabas ulit na another pinto. So, ang dami ng pader na nakaharang. Kamusta naman? Naririnig pa rin ba ako? So, ito na. Lalabas na ako ng gate. Yan, wala nang pader na nakaharang. Pero medyo malayo na ako sa mismong unit. So, yun. Naglalakad ako rito. Nakita niyo ba ako? Yan, nagsasalita ako. Kamusta? Malinaw pa rin ba? Lakad lang ako. Layo ng palayo. Kamusta naman? So, pakanta-kanta lang muna ako. Nasaan ang libo ni Cayetano? So, kabilang side, kita pa ba ako sa camera? Hindi na yata ako kita sa camera. Balik na tayo. Kamusta naman? Malinaw pa rin ba? Hopefully, malinaw pa rin. More than 200 meters na yata ako. Or more or less. Pero yan, babalik na ulit ako. Lalakad ako. Narinig nyo ba? Mga tilawak na manok sa paligid ko. Kamusta naman? So, yun. Balik na tayo. What's up? What's up? What's up? So, yun. Pasok na ulit ako. Kamusta ang quality ng audio? And aakyat ulit ako. Sarado ng gate. Pasok ulit sa ito pang pinto. Nagsasalita lang ako. Kwento. Recording. And pabalik na ako sa kwarto ko. Paket na ako ng hagdan. And nandito na ulit ako sa kwarto. Oops. Kamusta yung mga narinig nyo? Narinig nyo na ba maayos yung mga background noises? Dito na ako. Sarado ko yung pintana. So, yun. So, ayun nga, nagaling na ako sa labas. Kamusta yung quality? Panalo pa rin ba sa inyo? Sulit pa rin ba? Again, the whole time, nakaklip lang siya sa damit ko. Kamusta? Pasok ba ito? Tingin nyo, goods pa ito sa price niya? By the way, kung di ko pala nabanggit yung price ito, ang price niya, yan. I believe nasa around 13,000 to 15,000. May naglalaro doon, hindi ko masyadong matandaan. But ilalagay ko rito yung exact price niya yan para makita nyo na lang. Yan po ang price na ni Comica Vimo Q po Yun. Ito ang noise cancelled na sound niya ni Vimo Q. Kamusta? Malinaw ba? Mic test na meron pong electric pa na bukas sa kaliwa ko. And then, ang tunog ng smartphone na nag-i-stress test at PC Mark sa kanan ko. Naririnig nyo ba na maayos yung boses ko or naririnig nyo rin at the same time yung mga binanggit ko mga sources ng background noise? Kamusta? For comparison lang, bago natin tapusin tong video na to, gusto ko actually malaman yung comparison. What if compare ko lang siya sa Boya-Link? Just in case lang na baka mas gusto nyo to or interesado kayo dito kasi hindi kayo sure kung better ba ito na option. But for now, ito yung quality niya. Pakinggan nyo and then lilipat tayo sa Boya-Link right now. So yun, ito naman po ang Boya-Link. So tinanggal ko na po, tinanggal ko na po yung sa Comica. So currently, Boya-Link na po nakakonect. Ito na po siya. See, this is Boya-Link. So alin na mas maganda, ito ba o yung kanina? Okay, just quick comparison lang kung mas magugustuhan nyo to or mas magugustuhan nyo yung Comica. Alin na mas okay? Para sa akin, hindi ko na pa actually masasabi kung alin na mas maganda kasi
tinetest ko siya ngayon. Actually, first time lang din, kagaya yun sa inyo. So, hindi ko pa siya natetest. Gusto ko kasi, ako mismo ma-amaze din after na pagka pinanood ko na ito during edit. So, kayo muna, comparison, alin na mas maganda? Ito ba? Again, lipat ulit tayo sa Comica one more time. And, ito po ulit yung Comica. Kamusta? Mas okay ba to o mas okay kanina? Kayo na lang po mag-decide, okay? Para sa inyo, kung alin ang feeling nyo mas okay sa inyo. So, yun. Verdict ko lang sa kanya. Ito muna ito. Sa Comica Vimo Q is, okay naman siya. Malakas naman. Maasahan din kahit paano. Tingin ko hindi 200 meters talaga yung sakop niya. Kasi, pansin nyo, no, medyo lumayo na talaga ako. Talagang doon na sa dulo na ng basketball court kanina. Nagpuputol-putol na siya. So, tingin ko negative doon sa 200 meters. But, dito lang sa unang 100 meters, doon malinaw talaga siya, no doubt. Malinaw at parang katabi ko pa rin yung microphone or katabi ko pa rin yung smartphone ko pag nagsasalita ako, talagang malinaw. But past 100 meters, hindi ko na masasabi talaga na okay, na maasahan siya sa part na yun. But 100 meters is malayo na rin naman kahit paano, maasahan na rin yun. Lalo't kapag naglalaro kayo. And siguro, consider na rin natin na may harang kasi na halaman and then nakatalikod ako sa smartphone ko. Siyempre, naglalakad ako pala so nakatalikod ako doon. Base sa manual niya kasi ganoon daw eh. Huwag daw tatalikod. Sabi rito sa manual, huwag tatalikod habang lumalayo. Since naglalakad ako kanina, nakatalikod, nangyari nga yung sinasabi niya na magkakaroon ng drop sa audio. Which is nangyari nga. So, siguro ako pag lumalayo ka, nakaharap ka pa rin, medyo konting issue yun, palayo ka, tapos nakaharap ka pa rin sa smartphone, kung saan mo nakasetup tong microphone, is medyo silly ng konti, but it's doable. The point is, doable po pala na gano'n. Still, tingin ko, ang pinaka-safe lang talaga niya is yung first 100 meters, yung talaga smooth, solid. Never nagka-issue kasi kahit nakatalikod ako, malinaw pa rin yung kuha niya. And kapag dito sa loob ng bahay, at least dito sa bahay namin, sa kahit na lumipat ako ng dalawang wall pababa, naririnig niya pa rin. So, kasi siguro wala pang 100 meters. So, maganda yung penetration niya sa mga wall kapag within 100 meters. Kapag lumagpas ka ng 100 meters, dun siya nagkakaroon ng challenge sa sarili niya. And sa linis naman ng quality, okay lang, hindi siya ganoon kalinis. Medyo naririnig ko ng konti yung I'm sure kung naririnig sa sa speaker ng smartphone nyo, but nung pinakinggan ko na kasi siya, may bahagya ako naririnig. And even na nilagay ko siya, nag-minus na ako ng nag-minus, almost, alam ko, zinero ko na talaga, sinagad ko na sa pinakamababa, yung noise cancellation, may naririnig pa rin akong konting noise sa background nung pinakinggan ko siya dun sa headset. So, I would say, okay lang yung noise cancellation but far from talagang impressive na part. Okay lang. Ngayon, yung comparison naman versus the Boya Link, I think mas malinis ng bahagya si Boya Link compared dito. Okay? Yun na naman. Pero overall, of course, narinig nyo naman, audible lahat. Audible, ibig sabihin, naririnig ng malinaw, malakas yung audio na nasasagap ng microphone na to. That means, kung nag-outdoor kayo, nag-ano kayo sa paligid, okay lang. Naririnig nyo pa rin naman na malinaw. Expect lang na may konting background noise, parang minimal siya na white noise sa background na naririnig nyo talaga. So, not perfect, pero very much usable. Kung sa usable, very much usable talaga. Ito si Comica Vimo Q. Link, iwan ko sa video description. Ganda na lang. I hope na gustuhan nyo itong real world test natin. Talagang tinest ko, pinagad sa inyo. Wala tayong bias. Hindi natin magic yung test. Talagang actual yon. Pinakita ko sa inyo na actual. Okay lang ba sa inyo yung mga ganito? Simple lang. Hindi ko ginawa komplikado yung test. Basic. I hope maging reason yan para mag-subscribe kayo. Subscribe, like, or share. Hanggang doon lang. This is Kotman. I'll talk to you again soon.